Magandang araw. Ang ating tatalakayin sa araw na ito ang kaantasan ng pang-uri. Pagkatapos ng talakayan, ang mga mag-aaral ay inasahang natutukoy ng mag-aaral ang tatlong kaantasan ng pang-uri, lantay, pahambing at pasukdol, na ipapakita ng mga mag-aaral ang pagpapahalaga sa kalagahan ng paggamit ng mga salitang naglalarawan sa malinaw at makataong pakikipagkomunikasyon, na ipapamalas ng mga mag-aaral ang kasanayan sa pagsulat at pagsasanaysay sa pamamagitan ng maayos na pagbuo ng mga pangungusap. May paunang gawain tayo. So, hahatiin ang klase sa dalawang pangkat, pagkatapos pipili ng isang representante sa dalawang pangkat upang pupunta sa harapan at bubunot ng isang maliit na papel at babasahin ninyo ang pangungusap at huhulaan ng mga miyembro na nakaupo. Mga gabay na tanong, una, ano ang inyong napansin sa binasang pangungusap? Pangalawa, sa palagay ninyo, anong aralin ang ating tatalakayin? Pangatlo, bakit kaya mahalaga matutunan kung paano gumamit ng mga salitang naglalarawan? So ngayon, tapos na tayo sa ating unang gawain, pupunta na tayo sa ating talakayan. Pang-uri, ito ay mga salitang naglalarawan o nagbibigay turing sa pangalan o panghalip. Nagsasaad din ito ng uri o katangian ng tao, bagay, hayop, pook o pangyayari. May tatlong antas ng pang-uri. Ito ang lantay, pahambing, pasukdol. Una natin itatalakay ang lantay na pang-uri. Ang tawag kung ang pang-uring ginamit ay naglalarawan ng karaniwang anyo o kaantasan. Halimbawa, mayaman sa likas na yaman ang Pilipinas. So ang lantay na pang-uri, ito ay mayaman. Pangalawang halimbawa, masikip ang daan papunta sa tindahan. Lantay na pang-uri ay masikip. So dadako tayo sa pahambing na pang-uri. Ginagamit ito sa pagtutulad ng dalawang pangalan, tao, hayop, bagay, lugar o pangyayari. Pahambing na pang-uri, mayroong dalawang uri ng pahambing na pang-uri, ay pahambing na magkakatulad at pahambing na hindi magkatulad. Ang pahambing na magkatulad, ipinapakilala sa pahambing na magkatulad ang magkapantay na katangian ng dalawang bagay na pinaghahambingan. Ginagamit ito ng mga panlaping ka, ga, sing, kasing, magsing, magkasing. Ang halimbawa naman nito ay sikat ay sing tangkad ni Catriona. Sa pangalawang halimbawa, magkasing sarap ang adobo ni nanay at ate. Dadako tayo sa pahambing na di magkakatulad. Ipinakilala nito ng di magkapantay o di patas na paghahambing. Maaari itong nagbibigay ng diwa na pagkakaakit, pagtangi o pagkasalungat. Pahambing na palamang naman, ito ay may katangian na kahihigit sa pinaghahambingan. Ginagamitan ito ng mga salitang higit, mas, dihamak, at lalo. Tinutulungan din ito ng mga salitang kaysa o kaysa kay. So, pahambing na pasahol, ito ay may katangiang kulay o kapos na pinaghahambingan. Tinutulungan ito ng mga salitang di gaano, di tulad, di o hindi tulad ng, di gasino, di masyado at marami pang iba. Ang halimbawa nito, sikat ay di hamak na matangkad kaysa kay Catriona. Pangalawang halimbawa, higit na masarap ang adobo ni nanay kaysa kay ate. So dadako na tayo sa pasukdol na pang-uri. Ang pasukdol na pang-uri ay may katangiang namumukod
o nangingibabaw sa lahat ng pinaghahambingan. Maaari itong negatibo o positibo. Masidhi ang paglalarawan dito kaya maaaring gumamit ng salitang sobra, ubod, pinaka, tunay, talaga, saksakan, at kung minsay paulit-ulit na pang-uri. Ang halimbawa ng pasukdol na pang-uri ay sikat ang pinakamatangkad sa klase. Saksakan ang sarap ng adobo ni nanay. So, tapos na tayo sa ating talakayan. Susubukan natin ang inyong mga nalalaman at dadako na tayo sa tuklasin natin. Ito ay isang pangkatang gawain. Hahatiin ang klase sa dalawang pangkat upang pumili ng tatlong karaniwang sitwasyon sa pang-araw-araw na buhay, maaari sa paaralan, tahanan, pamayanan, o pagkikipagkaibigan. Para sa bawat sitwasyon, isalaysay ito sa loob ng 5 pangungusap. So may kategorya tayo. Nilalaman, lahat ng sagot ay tama at wasto. So makakakuha kayo ng 5 puntos. Pagpapaliwanag, malinaw at lohikal ang pagpapaliwanag, so kayo ay makakakuha ng 5 puntos. Kooperasyon, lahat ay aktibo, 5 puntos. Presentasyon, maayos at malinaw, 5 puntos. So ang kabuuan ay 20 puntos. Magaling! Dadako na tayo sa pagsusulit dahil alam ko na kayo ay nakikinig kanina at naintindihan ninyo ang aking tinalakay. So magkakaroon tayo ng pagsusulit at ito ay isang individual na gawain. So kumuha ng isang malinis na papel at isulat ang mga katanungan at ibigay ang mga hinihinging sagot. Magaling! Dadako na tayo sa takdang aralin. Sa susunod na pagkikita, ito ay iyong ipapasa. Pumili ng 2 bagay o tao sa iyong paligid. Gumawa ng 5 pangungusap na gumagamit ng pang-uri sa lantay, pahambing at pasukdol. Nakaantasan para ihambing ang 2 bagay o tao. Isulat ang pangungusap sa isang malinis na papel at ipapasa ninyo ito sa susunod na pagkikita. Maraming salamat sa pakikinig at ngayon ay tayo ay tapos na at ako ay magpapaalam na. Maraming salamat!